probinsya ng Catanduanes, bayan ng Bato, barangay ng Bote, sitio Sinulog. Tinungo ng aming team ang isang lalaking nasa tabi ng kanyang pinto na para bang walang kamalay-malay sa kanyang kapaligiran. Halina't samahan niyo kaming tungayan at malaman ang pamumuhay ni Kuya Ronald Bunyon. Maaari mo bang ipakilala ang iyong sarili at ikwento kung paano ka naging bulag o kung ipinanganak ka ng bulag? Ako si Ronald Bunyon. Nabulag ako nung time nung nasa Maynila ako, na-aksidente, nabaril, Nabaril. 21 years old. Sa aming pakikipanayam kay Kuya Ronald, naikwento niya nga sa amin na siya ay nabaril o naaksidente ang kanyang mata nung siya ay nasa Manila noong siya ay 21 years old. Ang pinakamahirap na sitwasyon sa akin, yung kumilos ng mag-isa, na lalo na yung sa mga gawain sa bahay, sa pagtatrabaho. Tapos yung mga bagay na di ko pagpapalit, siguro kahit sa bulag, ay yung mga ganyan, magkaroon ng tamang disiplina at saka yung maayos na pagpaplano sa mga sitwasyon na nahihirapan ako. Paano tabi nagbago ang iyong pananaw sa buhay kumpara kan dati no nakahiling ka pa po? Nang ang pananaw sa aking buhay nung nakita ko at ngayong bulag na ako, nung ma-realize ko na kailangan kong tanggapin na bilang isang bulag, kailangan kong bumangon, magsikap, magtrabaho para mabuhay ng maayos sa araw-araw ng makapaghanap ng makakain at patuloy sa buhay na mangarap. Ikaw po, anong pangarap mo kailan kung hindi ka na bulag? Grabe. Ano ang pinakamadalas na hamon o pagsubok na kinakaharap mo po sa iyong pang-araw-araw na gawain tulad ng paglalakad, pagkain o paggawa ng mga gawaing bahay? Paglalakad, isa na yun sa nagpupuntahan, mahirap yun. Tapos yung pagkain, medyo basic lang. Yung pagtatrabaho, yun ang number one na mahirap sa akin, lalo kung ang nagagawin ko medyo malayo sa bahay. Kasi una, yung pag-assist, yung mga pupunin yung mga materials, doon, nahihirapan ako doon sa mga ganung sitwasyon. Kailangan po talaga ng katulong. May katulong. Paano ka natutong maging malaya at gumawa ng mga bagay ng mag-isa? Yung pagiging productive sa sarili na maging kailangan yung pag-iisip mo matalas, tapos aktibo ka sa mga bagay na gagawin mo, pag-iisipan, pagpaplanuhan, tapos pagpupursigihin mo talaga na hindi mo bibigyan ng kadahilanan yung sarili mo na mahirap o basta dapat kakayanin kung sa anumang paraan, sitwasyon. Kaya lang kung kaya mo. Para sa imo tabi. Dakula inot sa yung mga bagay na di ko kayang gibuhon, lalo sa pag-asikaso ng mga papilis. Yun, isa yun sa ginagampanan ng pamilya ko na sila ang mag-aasikaso, mga transaksyon. Tapos yung may mga gawain ako na di ko natalakaya, iuutos ko yun sa pamilya ko. Wala pa tulad na lang pag-cellphone, sa mga kaibigan ko, sa barkada o pamilya, iuutos ko yun para makunta ko yung isang tao na gusto ko makunta. Sa lahat sa mga sa pag-apply ng sa mga papel. Talagang kayo po talaga yung pamilya para pamilya. Sa hiling mo po, iba ang hiling sa imo ning mga tao dahil sa iyong kapansanan? Depende rin kung sa iba manigaling sa ko na maayos, iba manigaling talagang negatibo. Ako mga double side yung iba ning positibo, ibang negatibo. Pero sa mga positibo, nahiling din siguro yung pagsisikap ko na maski bulag, di ako sa ibang tao yung o kaya sa pamilya ko depende.
kumbaga ako, maski bulag ako, ga independent ako, ga sa sariling sikap ako. Yung mga bagay na yun. Hindi hadlang kay Kuya Ronald ang pagiging bulag dahil kaya niyang gawin ang mga gawain na kaya mo ring gawin. Mayroon bang mga pagkakataon na naramdaman mong naiiba ka o hindi ka tanggap ng lipunan? Paano mo ito hinaharap? Oo, minsan, hindi lang pala, minsan, maraming beses din talaga na nangyayari yan, lalo sa pag may mga ginagawa ko sa ganyan, sa mga pagkakatipon sa maraming tao. Nangyayari yan, yung pagmamaliit sa'yo na yung tingin sa'yo, hindi mo kaya, pero kaya mo. Pero sa tingin ng iba, hindi yung kaya. Kasi nga, sinusukat nila yung kakayahan ko. Yun ang isa sa mga nararanasan. Pero, sa awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, yun, pinapakita ko sila na yung bagay na tinitingnan nila sa akin na di ko kaya, pinapakita ko sila na kaya ko yun. Sa kabila ng kanyang pagiging bulag, nakakaranas din pala siya ng pangungutya tulad ng pag meron silang okasyon na kasama ang ibang pamilya. Minamaliit siya rito pero kinakaya niya ito. Ano ang mga bagay na gibo mo man po para magkaroon ng saya o libangan? Grabe, inot dyan pag mata ko ng pagkaaga, ang nagiging libangan kayo pagbawag ng manok, pagbawag ng urig, tapos pag kung ano ang pwede kong matrabaho sa laog ng hayong, magwalis-walis, magsisigil, Ano ang pinakamalaking leksyon na natutunan mo dahil sa iyong kalagayan na hindi mo sana matututunan kung makakakita ka lang? Yung una siguro, yung pagiging disiplinado sa sarili, tapos yung hindi dapat pabugso-bugso mag-isip. Kailangan mga bagay na pinagpaplanuhan. Tapos dapat hindi ka magagalitin. Kailangan maging maamo ka. Kahit ang sitwasyon mahirap na, maging kalmado ka rin. Ganun yung mga sitwasyon na dapat na matutunan. Simple lang na kahit ako bulag, hindi naman kawalan porket bulag, kaya ko pa rin gumawa ng mga bagay na nagagawa ng nakakakita. Kaya lang, limitado lang, hindi, kumbaga sa 100%, mga 50% kaya pa naman. Basta lalo ako may nagagay, napapaayos yung gawain. Diyan na nagbabago ang pagtingin ng tao sa kakayahan ng isang gaya ko, bulag. Nagbabago yung kasi una, makikita nila yung antas ng bulag at saka normal, malayo. Yung bulag, kung di mo alalayan, tapos kailangan may mga una sa paglalakad lang, kung may pupuntahan, medyo mahina na yun kaysa kompleto ang paningin. Kumbaga doon sila nakakalamang. Pero okay pa rin, kahit ganun ang kanilang mga pananaw. Survive lang. Ang gusto kong mabago, una dyan yung kalsada dyan sa taas namin. Kasi pag naglalakad dyan, pag bulag ka, bulag na nga. Pag kayo, walang maiwasan kung maputik. Pero kung masimento yung kalsada na sa taas, sa kalsada, mas mainam na maglakad. Pulis. Kumbaga, maayos maglakad. Sa pagiging bulag. Isa na nga dyan yung, alibang nga kung bulag ako tapos ngayon makakita na ako. Una dyan, ang gusto kong hindi mabago dyan yung pagiging natutunan ko pag sa bulag na yung disiplina, yung pagiging maamo, tapos hindi siya pabugso-bugso mag-isip. Kumbaga lahat ng bagay pinagpaplanuhan, hindi basta-basta magdidesisyon, kailangan laging pinag-iisipan. Ano ang iyong pangarap sa buhay na nais mong matupad? Gaano man ito, laki o kahit makaliit? Siguro ang pangarap ko isa sa pangarap ko makikitang maliit para ko pa yung buhay na yung mga panahon na nasayang ko, ko pa
magawa yung mga di ko pa nagawang bagay. Ang isa sa mga pangarap niya ngayon ay yung makakita siyang muli dahil para magawa niya ang mga gawaing hindi niya nagawa noon. Pinasama kami ni Kuya Ronald sa kanya para makita namin at malaman kung paano niya nagagawang pakainin ang kanyang mga alagang baboy. Samahan niyo kami at tungayan natin kung paano na ito ginagawa. Makikita niyo naman na humahawak siya sa bawat kanto ng kanyang bahay para makapunta siya roon. Oh, yun. Sige po. Yun po sa baba.
mayroon ano siguro, yung magkaroon ng maayos na pamumuhay. Tapos, para kahit papano makilos na maayos, kung hindi siya ano sa mga pangangailangan. Ano po ang mensahe mo sa ibang mga taong may kapansanan o sa mga taong nawawalan ng pag-asa sa buhay? Ang mensahe ko lang siguro sa mga katulad kong may mga kapansanan, huwag silang mawala ng pag-asa, manalig lang sila sa Diyos. Tapos, number 1 siguro yung ano nila yung sarili nila, itaas nila yung kanilang pananaw sa buhay na bagamat mahirap ang sitwasyon, kaya lang. Tapos, medyo pagaanin nila yung pag-iisip nila, huwag yung yung pabababain yung pagtingin nila sa sarili. Tapos isa rin dyan magsikap para mabuhay ng marangal, gumawa ng mabuti sa kapwa, sa sa mga organisasyon, halubilo para maano yung kakayahan, may labas.